tayo ngayon na ganyan, puno na siya, so okay lang to. Pero pagka lalapit ko lang yung camera guys para makita natin. Ayan. Ang chinek ko kanina, ito yun, nandito yung dipstick niya. Ayan. So nakita ko is okay naman yung level niya na okay. Hindi natin kailangan dagdagan. Tapos itong ano niya, coolant, kailangan pagka malamig nandito sa sa cold, nandito lang yung level niya. Pagka kulang yan guys, dadagdagan na lang natin. At i-check na rin itong yung hose. Tapos ito rin yung level ng steering fluid natin. Kailangan natin dagdagan niya pag kulang. At saka at the same time, itong steering column niya, kailangan natin i-check yan. Kasi minsan pumapalpak. At saka itong itong brake booster, kailangan tingnan natin yan kung okay pa siya. At saka yun guys, yung lip suspension nyo doon, kailangan walang welded or condition siya. So kukuha lang tayo ng martilyo dito para mas maganda. Ito, meron tayong martilyo, kaya kailangan nating tignan, pukpukin ng konti. Yan. Pag maano yan ganyan, okay pa siya. Depende sa nakukuha natin sa tunog eh. Minsan pagka sintonado may defect. Saka ito guys, tong frame niya kailangan natin i-check yan. Minsan nagka-crack. Pag may crack is a major defect. Ayan guys, so same time, itong gulong pukuin natin. At kung flat ay kailangan dagdagan ng hangin. At saka importante itong itong lug nuts. Ito kailangan natin, ang ginagawa ko kasi dito, ginaganyan ko. Minsan lumuluwag to guys, lumilit. Pagka maluwag yan, at syempre sa tagal, saka mabigat yung karga natin, tapos malayuan, minsan ito guys lumilipad itong gulong. Kaya mas maganda para sa akin lang sa aking opinion, tinitingnan ko to, minsan lumuluwag ng mga lug nuts na yan o kaya mga tornilyo. Then, okay naman yung hangin guys. So tapos doon tayo sa kabila, magkabilaan to ganito na rin, gagawin natin sa kabilang tires, pupukin natin at check natin yung condition ng tires kung okay siya, kung may mga pakor yan, ano na yon, defect na rin yon, kailangan ipaayos natin guys. At dito rin sa
lagnas dito sa passenger side. Ginaganong ko lang guys, oh. Bawat isa. Kasi minsan to natatanggal yan. At saka itong ano niya, oil niya guys, oh. Ito minor na rin to kasi naglilik na rin yan. Kailangan ko rin ipaayos to guys. Kasi makikita nyo basang-basa na yan dun sa may sakap niya. Kasi pag mabigat tayo, ang nangyayari niyan, pagka nabubutas tayo dyan, yun, nadadali. Ito yung bumper niya, titingnan natin. Saka itong, saka guys, paki-check na lang natin itong ano niya, itong belt, yan. Pagka yung belt, importante rin yan, check natin. Minsan yan, basa ano yan, napuputol yan. Saka itong ano niya, itong tubig, windshield washer niya. At paki-check ulit to, the same thing na rin, itong brake booster niya. Saka yung ano niya, yung shock absorber. Saka at the same time, check na rin natin ito pag makikita tayo may mga crack dyan o kaya welded dyan, may defect na rin yun. Saka tingnan nyo guys, itong suspension niya, lip suspension niya, ganun ko, di ba? Hindi sintonado, kaya okay siya. Alright guys, so yun. Tapos itong ano guys, itong mirror nya, minsan to na crack, kailangan ipaayos natin pag may crack o kaya missing yung mirror na. Dito rin itong convex mirror nya, check natin to. Alright, check natin to. Check natin tong door, itong mirror nya dito sa driver side, check yan. Kung may crack yan is a major defect. At saka ito guys, itong mga hose dito, check natin to, mga hose dyan. At saka importante ito guys, itong strap niya, minsan napuputol yan sa katagalan. Yan. At the same time na rin, o nga pala guys, yung huwag niyong kalimutan i-check itong niya, itong inspection, annual inspection niya dito. Andyan yan, yung inspection ng tractor. At saka ganun din sa sa trailer natin. I-check natin ito kung expired to, defect na yan, major na yan. Kaya kailangan natin kompleto yung mga papers natin. At dito sa drive, i-check natin dito yung niya, yung fifth wheel niya kung naka-lock din. Kung hindi kayo sigurado guys, mayroon ditong fifth wheel niya dito sa dito sa likod. Ayan guys, nakikita nyo sa dulo, kailangan nakalock yun. Kung hindi, major yan. Ayan, tingnan natin to, itong mudguard doon din sa kabila. At pag nandito na tayo sa ilalim ng trailer, i-check na rin dito sa ilalim. Ayun, halimbawa ganyan, meron ng spare tire, okay siya. At check na rin natin itong mga yung mga frame, yung mga cross member na yan. At saka itong paa niya, itong dali, kung tawagin dali landing gear. So ayan guys, natapos itong i-check natin itong mga tires natin isa-isa, gano'n. Yun, ito mali yung malambot itong isa. Okay lang. Saka this mga ito yung mga lagnas na mga yan. Saka ito, important ito guys, para hindi lilipad tong mga kalimitan kasi lumilipad ang mga gulong kasi hindi natin for inspection kasi tayo, kaya lumilipad tong mga lagnas. Ang iba tinitinan lang yung gulong.
kung okay, ginaganon lang, hindi tinitingnan yung mga tornilyo. Kasi repair tayo, yung trailer natin, ang dala natin produce, kaya tinitingnan ko rin yung gauge ng nung tank ng trailer natin. Kasi ang hinihila natin reaper. Hindi ito hindi ito regular trailer. So at the same time, dito rin ganun din ang ginagawa natin doon. Kung ano yung ginawa natin sa unahan, ganun dito sa trailer sa tandem. Ito, kailangan na rin palitan to kasi nakikita nyo guys yung tires nya bibigay na rin. Kaya pagdating ko doon sa yard, papalitan na rin yan. Ang kine-check ko dito, minsan ginaganito ko guys, oh. Ganun lang ako nag-check. Pero pag isa-isa mong ganoon, okay lang din. Yan, okay yung hangin. Saka dito ulit, itong mga lug nuts nya, yan, kailangan i-check natin yan. Saka dito guys, i-check natin ito, yung mga ano nya. Ngayon to, basa. Kailangan pag may tumutulong yan, kailangan major na yan guys. Ganun din dito. Yan, check natin yung mga lug nuts. Alright, so tapos na dito tayo sa passenger side. Nakikita nyo naman, tapos na dito sa driver side. So ito guys, tingnan natin ito, itong mudguard. Kailangan meron yan. Saka i-check natin itong mga yung mga sticker na yan. Kailangan meron yan sa trailer. At saka secure natin yung load. Yan guys. At dito na tayo sa likod ng trailer natin. Kailangan guys, tingnan natin yung ilaw natin kung gumagana pa. Yan yung flasher. Tapos yung brake light, kailangan gumagana yan. Pag hindi gumagana, major yan guys. Ganon din dito sa kabila. Kailangan i-check natin yan. Kaya yung flasher nya, signal light, tapos yung brake light, pag gumagana, ayos yan. Very good. At total, nandito na tayo sa likuran. I-check natin yung, i-secure natin tong load natin. Tingnan natin. Mayroong laman o wala. Ito, may laman, may kargada tayo guys. So yan, i-check natin. Minsan na nauhulog yung mga nandyan sa paleta. Habang mga i-fix natin. Ayan. So tapos na rin dito sa likuran ng trailer. At dito tayo, silipin natin. Ayan. Nakikita nyo guys, yun ang dyan ako nasabugan ng nakita nyo yung gulong doon sa passenger side sa loob. Ayan, nasabugan ako kahapon. So bale, nag-antay ako dito ng mga maraming oras, mahigit 12 hours sa pag-aantay kasi nga kahapon is Sunday. Bihira lang yung mga mekaniko dyan sa yard, dito sa truck stop. Ngayon, i-check natin to guys na maigi. Ito, major yan. Nakikita nyo, major itong nangyari dito. Saka na-bend din dito itong lagayan niya dyan sa buti na lang hindi sumabog itong airbag niya. Ayan. Saka yung brake booster niya dito, kailangan i-check yan. At wala naman tayong singaw na naririnig dito. So guys, ito yung papalitan mamaya. Meron naman tayong spare tire doon sa ilalim ng trailer. So yun ang ipapalit nila. So malaking trabaho to kasi ito pa rin to i-fix din nila itong mudguard kasi pumulupot to kahapon, nadali. Ayan. Eto. So dito naman tayo sa passenger side. Check natin yung gulong. Okay, yung hangin, tapos lug nuts. Ayan. Ganyan lang ako mag-check guys, oh. Iikutin ko tong martilyo. Ayan. And then dito
Ganun din dito sa drive. Kung ano yung ginawa natin dun sa kabila, ganun din. Check natin ito, mudguard at yung mga yung tires at saka yung lug nuts. Maririnig naman natin dito pagka hindi malutong yung tunog pa lang yung mararamdaman mo dito, guys. Ayan, okay siya, okay yung mga lug nuts natin kasi importante ito kasi para hindi nilipad yung gulong. So guys, tapos na yung ano natin, yung pre-trip inspection natin. So sasarado ko lang tong hood. At dito, nakikita ko yung mga ilaw dito. Okay naman yung ilaw. Sa headlight, major yan pagka hindi nagana. Ganon din dito sa kabila. Alright guys, sana nakatulong tong ginawa nating vlog ngayon sa pag-pre-trip inspection natin. At sa loob na pagkatapos nito, yung pag-akyat natin dito sa truck, inspection na natin yung may leak, yung hangin, doon tayo sa hangin. Alright, maraming salamat guys, and thank you for watching. Rock and roll. Alright guys, so kanina tapos na tayong mag pre-trip inspection dyan sa labas. So andito tayo sa loob ng cab. So ito naman ang inspectionin natin, itong hangin. Kailangan sa labas saka sa loob at least 25 minutes ang ma-spend natin mag-inspect every day. Alright guys, alright, nandito tayo sa loob ng cab. Check natin itong horn dito at saka yung dito horn. Yan, pagka hindi nagana, it's a defect guys. So una, i-startin natin tong truck. Ito yung ano niya, ito yung dito, itong pula sa trailer, ito naman sa tractor. So ito yung maxi brake. At syempre i-check natin tong mga yung mga seat belt. Yan, seat belt kung nagana pa. Saka i-check natin yung guys kung meron tayong equipped to ng mga medicine, ay yung mga emergency kit. Ganon din yung natin, yung sa ilalim ng kama, yung hindi ko na nakikita kasi nandun sa ilalim ng kama yung triangle. Pag nasisiraan tayo sa daan, i-apply natin to, ilalagay natin sa likod pagka na breakdown tayo. At ganun din yung fire extinguisher, kailangan meron tayong fire extinguisher at saka nakatutok dun sa gauge niya sa green. Kung hindi na nakatutok sa green yung gauge ng fire extinguisher, so kailangan natin palitan, defect na rin yun. Alright, so una, start ko tong truck. At syempre ipapakita ko yung gauge dyan. Kuha ko lang tong manibela. Nakikita nyo guys yung dito, ito yung gauge ng tractor saka trailer kasi isa lang to. Hindi katulad dati yung mga truck dati, mayroong sari-sari silang gauge. Ito magkasama na to, itong gauge na to. Ito yung truck saka trailer. Dalawa yan, dalawang yan. So ngayon nandun tayo sa paabutin natin to sa 100. Lagyan muna natin ng hangin sa gauge between 170 to 137 PSI ang kailangan diyan. At pag napaabot natin 'yon, maririnig natin yung yung tunog sa labas. Buksan natin konti ng bintana para maririnig natin yung pagputok ng ng air dryer sa tank. Pagka narinig natin yon, naabot na niya yung hangin, yung tangke. So ibig sabihin nakargahan na yung natin, yung tank. May hangin na doon.
Kasi ang gamit natin guys, lahat ng ngayong mga bagong truck ngayon is puro ano na yan, puro air brake. Yun, narinig nyo guys yung putot, yung parang utot. Rock and roll. Alright, so ibig sabihin okay na siya, naabot na yung gusto niya sa hangin. So ngayon, ipapam ko yung ipapam ko itong service brake niya. So, andali guys. Ayun, ipapam ko to. Nakikita nyo to kasi ito automatic to accelerator. Ito naman yung service brake. So ipapam ko yan hanggang maririnig ko yung tunog at saka bababayan ng hanggang 55 PSI. Yan, ipump ko lang yan. Tapos makikita nyo magpupula yan guys. Pag hindi nagpula yun, defect yun. Kailangan lalabas yun sa gauge. Ayan, kita nyo. Ayun, pag hindi lalabas yan, defect yan guys. At saka hindi abot, magpupula yan pag bumaba yung ano niya, yung gauge hanggang dito sa 55 PSI. Susunod, abutin natin ito ulit hanggang sa maabot niya yung hangin. Yan. Every dito guys, gagawin natin to para ma-check natin kung may mga leak. Ngayon papaabutin na naman uli natin to ng katulad kanina. Karga natin ng hangin.